Welcome back dito pa rin po sa nag-iisang liga ng mga public servants, ang UNTV Cup. At nandito pa rin po tayo sa United Sports Arena sa first play date ng second round eliminations ng UNTV Cup Season 4. For those who just tuned in, katapos lang po nating first game kung saan muling nakapagtala ng isa pang panalo ang BFP Firefighters kontra Senate Defenders sa score na 74-72. And in case you missed any of our games this season, pwede pa din pong mag-catch up dahil lahat po ng ating mga games ay mapapanood din through video streaming at www.untvweb.com. And for the latest updates on UNTV Cup, you can also check out our Facebook page, UNTV Cup, and you can also follow us on our Twitter account at UNTV Cup. And don't forget to use yung hashtag po natin, hashtag UNTV Cup 4. Okay, at habang naghahanda na po ang ating mga koponan maghaharap sa ating second game today, panoorin muna natin ang mga tanong ng mga UNTV Cup fans at ang sagot ng kanilang paboritong players. Let's watch this. Meron po akong tanong kay Mayor Beng Tupas. Paano niyo po minamanage yung yung time niyo sa trabaho saka po sa pagbabasketball? Yun lang po. Basta may passion ka sa isang bagay, talagang naisisingit no? At the same time, napaka-noble ng cause. Hindi lang para sa makapagpapawis kami, kundi may papupuntahan So in a way, talagang you will take time out. And ang importante rito is sinusuportaran ka ng pamilya mo. Kasi nakakaintindi sila pag linggo, sama-sama. Kaya sinasama ko rin sila dito. So para sa amin, this is all a part of work and play. Para pinagsasabay natin. And hindi lang para sa pang-sarili, kundi para sa politika na rin and pagserbisyo. May tanong lang ako kay LA Tolentino ng DOJ. Sinong NBA players yung ginagaya mo yung moves? Si Paul Pierce ng LA Clippers. Yung mga moves niya kasi simple lang pero effective. Jump shot, tsaka yung mga foul bait niya. Para kay Harold Monson, ano ba yung favorite move ng idol mo na gusto mo pa magawa? Gusto kong magawa yung dumakta kay katulad ng idol ko si LeBron James. Sana balang araw magawa ko. Don Camaso, anong adjustment ang ginagawa mo ngayong marami ng big man na kayang sumabay sa'yo? Siguro yung papakondisyon lang at saka sa isayo talagang pinopokus namin kasi maraming mabibilis na bata ngayon at saka malalaki. Ayan ang mga tanong ng ating mga UNTV Cup fans sa kanilang mga favorite player. At this point, nakaready na po ang ating mga teams na magbabanggaan sa ating second game today kung saan magtatag-isa ng bilis at smart plays ang NHA Builders at ang MMDA Black Wolves. Kaya umpisahan na po natin. Bigay na po natin kay Seb Sarmenta and Coach Ronnie Magsano. Ikaw, ano preparation mo bago ka maglaro nung araw? Konting stretching lang. Hindi ka kumakain? Sa araw ng laro, very light yung let's say second game sa PBA, tanghali kakain marami, hindi rin. Hindi rin. Halos isda lang talaga, saka excited ka, ganun. Konting gulay, hindi. Gusto ko lang light ako pag naglaro. Dark pala ako parate. Paano yun? Patay tayo rito. Ito, kind of game you like. Takbuhan ng takbuhan. Puro likod ang makikita natin. Alam mo naman, coach pa lamang ng MMDA. Rat-Ratan Incorporated na ang mga Martires Brothers. At sa kabilang banda, yung Tibay Brothers ni Coach Bennett Palad. Sila naman ang pamato sa foot race ng kupunan ni Coach Bennett Palad. At ito, medyo yung game kanina na kinover nyo ni Coach, medyo girian ng girian. Parang 80 free throws ang naitira. Wala, kasi gusto manalo, gusto ewan ko. Pero ito palagay ko, kung magkahulihan, kung maabutan ng isa yung isa, may foul. Pero pagka hindi, puro bilis ito Pero hindi may kakaila na parehong kupunan, bagamat matindi sa takbuhan, meron din namang organized half-court game. Now let's see kung sino mas disiplinado sa kanilang depensa para manigate o ma-diffuse yung kanilang mga bala na bilis, kakulitan at higit sa lahat yung pagnanais sa makakuha ng panalo. Cambio mo na. Game na! Pakilala na natin yung mga player natin. Welcome back here at the United Sports Arena for tonight's second game featuring the NHA Builders in the MMDA Black Wolves in the UNTV Cups Season 4 second round eliminations. Here are the protagonists. Let's give it up first for your NHA Builders.
Number 1, Mark Valdez. Number 2, Ralph Tibayan. Number 7, Waldemar Tibay. Number 9, Jojo Palad. Number 13, Marvin Ladja. Number 15, Samuel Verba. Number 21, Antonio Lustestica. Number 22, Ricky Feliciano. Number 23, Michael Clemente. Number 28, Michael Tagyam. Number 31, Muhammad Al-Haisani. And number 35, Jose Adolfo. Your head coach is Bennett Ballard. Assistant coaches are Billy Tibay, Alan De Vera, and Rogelio Ragot. Now make some noise for your MMDA Black Wolves. Number 3, Johnny Del Cardel. Number 4, Gilbert Sosa. Number 5, Max Gitap. Number 7, Cyril Santiago. Number 9, Ronnie Santos. Number 12, Manuel Nolasco. Number 14, Harold Monson. Number 17, Jose Gragasin. Number 22, PJ Villanueva. Number 23, Ermel Idria. Number 28, Bobski Panikan. Number 31, Alden Nodado. Number 42, Jared Fortu. In number 71, Jeffrey Sanders. Your head coach is Mandivel Martinez. Assistant coaches are Albert Olaya and Joseph Barrios. Let's first call out the starters of your NHA Builders. At guard number 7, Waldemar Tibay. The other guard number 13, Marvin Ladja. At forward number 28, Michael Tagyam. The other forward number 21, Antonio Lustestica. And at center, number 9, Jojo Palad. Check out now the starters of your MMDA Black Wolves. At guard number 17, Jose Gragasin. The other guard number 23, Ermel Idria. At forward number 71, Jeffrey Sanders. The other forward number 14, Harold Monson. And at center number 9, Ronnie Santos. Our officials for this game, Mike Galutera, Sam Del Rosario, and Jeff Tanday. UNTV Cup ang liga ng public servants. Okay. Ang MMDA, nang matapos yung first round natin, nanalo ng 3. Judiciary, nung opening natin, House of Representatives, Ombudsman. Natalo sila sa AFP at BFP. Samantala, ang kanilang kalaban ng NHA, 3 panalo. DOJ, kaya mo na si Rina, nagsasalita ako rito eh. Si DOJ, Malacanang, GSIS. Natalo sila Senate at PNP. Pero may kasama si Gina Rina. Ako ngayon si Coach Mandel Martirez ng ating MMDA Black Wolves. Coach, 3 weeks nagpahinga ang MMDA at alam naman natin galing kayo sa back-to-back losses, natalo kayo against AFP at BFP. So paano paghahanda ang ginawa niyo for today's game? May ganun pa rin. So yung mga errors namin ng mga past few games, so kinorek lang namin. Hopefully nag-mature kami nung 3 weeks sa pahinga. Aside from a running game, anong ipapakita dito ng MMDA sa larong ito? Siguro nag-focus kami sa set plays, more on post kami, sana mag-work lang sa kanila. Kompleto po ba ang lineup ng Black Wolves for today, Coach? Mayroon na kami kulang isa si Malyari. Can we know kung nasan po siya? Injured sa Malyari. Injured lang. Alright, makakabalik po ba siya next game? Definitely. Maraming salamat po, Coach Mandel Martirez ng MMDA Black Wolves staff at Coach Ronnie. Salamat rin na si Malyari, malaking bagay yan. Naging bumalik si Santiago at saka si Sanders, malaking bagay siya coming off the bench. Samantala, wala pa tayong points. Ang dami na natin tinakbo. First basket of the game. At sino ang gumawa ng pagkakataon? Walang iba kundi si Waldemar Tibay para sa unang basket ng kanyang koponan. Di pa tapos yung sinasabi mo, may ginawa na. Alam mo, dati, Sef, ang buhok niyan apple cut. Pero sa sobrang bilis tumakbo. Nahanginan. Ay, sinabi mo. Wanan. Bakit si Terence Romeo parang lumulundag-lundag? Sobrang bilis gumalaw. Nako-cover mo, galing mag-dribble, di ba? Umaalon yung... yung maalon din gumalaw yung katawan eh. Galing, ano? Iba yung tabas niya, no? Bihira yan. Parang si Stanley Pringles, di ba? Iba rin ang balbas nun. Samantala, masigit na inbound. MMDA medyo kalat ang kanilang half-court set. Sinalba sila ni Jeffrey Sanders.
At yan yung kanilang talagang taga-salba, ika nga. Cyril Santiago, Jeffoy Sanders. Tignan natin kung nandyan si Jan Cardel. Nandyan. Ang laki na rin ng pinayat eh. Tayo lang dalawa. Alam mo, laro tayo next year dito. Sabi ko sa'yo. Before the game, ha? Hindi yung hindi yung... Wala, gulo ng buhay natin dalawa. Eto, paborito natin, nagkakahiwalay-walay. Si Lego. Ayun, sabi niya, parang Lego yan eh, nagkakahiwalay-walay. Parang sila nila dyan. Yan. Timo. Hindi man lang duplo eh, no? Lego. Si Harold Lego Munson. Ayun, Lego, dati tongka. Ang gandang truck nun, ano? Tibay. Ayaw mo na, hindi pa sira. Tsaka nalagyan mo na ng Jolens, nalagyan mo na ng buhangin, di ba? Binasa mo na sa tubig. Yan. Buhay pa rin eh. Ulay-pula pa rin. Yun. Eto, ganda ng cutting. Santos with a nice chance to be open. Oh, breaking it down, Idria. Wala yung pinaka-primerong big man ni Coach Bennett Palad. Sir Seb, tinanong ko kanina kung nasaan. Sabi niya nasa probinsya. Titignan natin sa lineup. Sandali lang. Justestica being hounded. Here's the open shot. T by 3. No. Si Mercado ba yun? Hindi. Hindi. Alam ko na yung sinasabi mo. Parang... Mercado nga yata. Mercado. Ayan, tingnan mo yung height. 6'5". Mercado nga. Pag binaligtad mo, ako yun. 5'6". Ako yun. Santos draws the double team. Mukhang naghanda ng depensa ito NHA, ano ha? Santos, shot clock at 4, 3, bang! Bailout basket coming from the consummate role player ng Black Wolves. Huwag natin pansinin kung mabilis o mabagal na laro. Kasi ito, bumibilis eh. Ano ginawa mo? Naligo ka dyan. Hindi mabuksan eh. Yun, sabi ko nga. Palad, na-event. 4 seconds on the shot clock. Pintira kaya matinaw. Wala ito. Uy. 1 second. Tignan mo yung depensa ng Black Wolves dito kay Lustestica. Iba, no? Naka-anino defense. Tuloy! Wala! Malaking bagay yung Mercado. Wala, ha? Literally. Santos, binangga ni Palad! Kung nagpabagsak si Palad doon, baka offensive foul pa yung itawag. Because I thought he was set perfectly on defense. Pero pinalikat niya. At si Feliciano, papalitan muna si Palad. So Santos, who has been a revelation in the tournament, first free throw will not go. And we are at 6:16. Ilang daang foul yung tinawag doon sa una? Dami, no? Almost 90. Fouls? More. Free throws, almost 90. Fouls siguro 40 plus. Nagsimula nung na-eject si Kenneth. Anong quarter? Second? Second. After that, tumipis na numipis yung tawag. Monson. Pedria. Open shot. Anigan. Sharp as a knife, but still got it to go. At itong wala ng black shirts, may bulusok na rito. Medyo nagkaroon na ng tempo. Kita nila Sebe. Kulang ang kalaban. Monson. Wala. Rebound. Santos. Nilinisan. Nandiyan ba si Santiago? Nandiyan. Bigat. Full artillery. Itong Black Wolves. Ang wala lang nga daw si Malyari, di ba? Malyari. Ito. Babsi Panica trying to control the basketball. Santos shuffles, fires. No. Lustestica has yet to launch a three-point country. 3 on its way. No. Talaga magiging perimeter playing team na sila rito, sir.
At saka kailangan pumasok yan para for them to have anything in this game. Monzon, hina mo lang sariling mintis. Huli sa baba. Nagkahiwalay na naman. Kalasog-lasog. Lasog-lasog yun. Tibay, fakes, fires. Ayaw. Wala sila makuha sa loob. Although, itong si Valdemar Tibay kanina, naka-layup after his steal. Pero sa half-court sets, wala silang inside presence. Kaya babalasa na lang ng babalasa si Coach Bennett Palat para makakuha ng maximum performance sa kung sinong nasa hanay niya ngayon sa kanyang active roster. We have Burba and Clemente inside for the NHA. Running shot, Sanders. He really makes the difficult shots. Jeffrey Sanders, in today's game, may total of 4 points. May mga player kasi paglipad, alam na nila may mangyayari sa buhay nila. May mga player paglipad, hindi pa alam kung ano gagawin ko minsan. Mabigat kay Jeffrey, kaliwat kanan. Yun lang. Pabagsak, pasugod, palipad, nakaset. Oh, ito pa, samahang Lego, sinodado. Ay. Lumabas muna si Monson. Ito, kasi ito, sinusubsub talaga yung mga puso nila. Foul from the rear. Nakayo rin talaga sila sa loob ng Black Wolves. Valdez is in for Clemente. Coach Bennett is hoping that he plays his best game. Ito pa sulput-sulput lang eh. That shot will not work. Girian ng girian sa rebound. May foul si Verba. Dami nagpagupit pati referee. Ito bagong tasanan nito. Ako din eh. Ganun ba? Kasi nakapagbakasyon eh. Tama. Saka nawala yung traffic. Bumalik. Nakapagpagupit na. Ngayon. Madadagdagan dahil Pasko. Nakapagpagupit. Tapos na yun. Hahaba na ulit. Yep. Ito si Tibay. Sandali. Sabi ni referee. 2, 3, Berba. Ate. Kay Idria. May warning ito. Warning number 21, Coco Sestica for second motion. Sanders and Java coming in about Stephen England. While they were dividing for Coco Sestica. 15-second shot now. So si Luz Testica halos hindi naka-attempt, Ronnie, ano ha? Isa. Kaya nga halos hindi. Tibay! Walang kumukunik sa tres. Pero yung ganyan, tira ka lang ng tira eh, no? Ganun na nga mangyayari. Susugal ka na talaga. Pero ito yung MMDA, kailangan tumama rin yung mga tira nila dahil sila na naman ang tatakbuhan ngayon. Ito, binuhat with a nice gather, but Sanders says, abutin nyo ang between sa Christmas tree. Behind the backer, huli! Valdez with a great slap. Not in my house, says Valdez. 16-second shot. Latvia will try to come in, another Energizer bunny. But in the meantime, we'll take a short break here in the UNTV Cup. It is 13-4. Nagpapatuloy po ang UNTV Cup. Seb Sarmenta at Coach Ronnie Magsanok. Present. Ay, lakas na sigaw ng present. In the meantime, Valdez has been contributing with a rebound and a slap. Tibay. Ladja. Hala, sige, tira boy. May foul sa backcourt. Wala, possession matitira sa white shirt, Seb. Forcing Santiago to step on the line, I believe, o tumama yun. Bola sa kanya bago lumabas. Exactly. Hindi naman foul eh. Si Tibay hindi rin makaratrat kasi bibilis niya kasi itong MMDA. Ito yung kabilang Tibay. Yan! Kumabit na ang tres! You have to defend the three-point line today kung ikaw ang Black Wolves. Sa
Samantalang Sanders trying to be the point guard. There is a foul. That'll be 2 free throws. Penalty na ba? Yes, and MMD has not made a single free throw. They have already been awarded a total of 5 free throws. So si Lustestica ay babalik sa laro. At to si Max Kitap, pasok for the first time. Si Jeff Sanders, ngayon ko lang nakita ganito kadaldal. Very vocal talaga yan, sir. Siyempre may team nila dati ng Batangas. Siya, si Eddie Laure. Batangas Blades. Si Arnold Mendoza. Arnold Gamboa. Na ngayon ay dibigote na. Point guard na. Tumidribble na behind the back. Tuntua si Jolly Escobar dun. Ladja, binuhol. Lustestica. Swings left. Kailangan matake. Huli sa tuktok. Sabi ni Kitap, itatago sana niya yung kamay niya. Wala na, huli na eh. Wala nang pupuntahan si Lustestica ron. Nabigyan ng bailout free throws. Yan bang free throw makakatulong sa confidence niya? Yes. Bakit? Nagbabagong subukat mo, pulso? Una-una, masusukat mo. Pangalawa, wala kang bantay. Pero, may collateral yan. Dapat mag-shoot mo. Huli! Fake! Fires! No! Kala ko makaka-dengoy si Valdemar Tibay doon. Ayaw pa tumigil, oh. Dudukutan ulit. Ayaw, hindi mahuli. Si Ladja naman. Samahan naman durukot eh, no? In basketball terms po, ha? Baka basahan ako ni Daniel Rason ng ayon sa Biblia, thou shall not steal. Patay ako doon. Sakto. Pero sa basketball, pwede mo magnakaw. Oh, Lustestica with a layup. Hard to get away today. Nagkamali ako, sir. Hindi lang pala isa tinira ni Lustestica. Ilan? Pangatlo na. Pangatlo. Oo. So nakatulong yan yung free throws and layup, di ba? 4 na puntos na para kay Lustestica. And ang liliit nitong no? Ang liliit nitong NHA kahit ang laki ni Valdez. Ito si Takyam. Ito si Takyam nakapaul ito nung sa PNP yata yun. Munting magalit yung mga PNP nun eh. O AFP. Basta nag-react sila nun. Doon sa isang game, nabangga niya eh. Tapos na yung laro actually. Oo. Yung ba yung... Dahil nabato niya, sir. Something, di ba? 1 minute 44. Eto, late na pinasok si PJ eh. Nice shuffle. Santiago can't get it to fall inside. Rebound contested. And the gang gets the rebound. Ayaw. Follow up, Ladja. At yung bilis nila, ngayon ay nagiging sapat para maging bala nila na makabalik. Lead down to 4. Hinihingi ni Villanueva pero itong tira na ito ay pumasok. Pinag-aagawan ng bola. Ito si Lustestica. Looks ahead. Waldemar to Ralph. It will go! Ito ulitin ko, yung bilis. Ay kulang sa magbaba sa defense. Hindi pa tapos yung aking pangusap. Mas mabilis. Tapos yung puro likod makikita natin dito. Yung baseball pass. Cyril Santiago. Tama, puro likod. Tumama sa sapatos ni Kitap. Labas ang bola. Ba't ba nagmamadali lahat? Pasko na ba? Hindi pagmamadali sa kanila yan. Normal yan? Oo. Okay. Para mga taga New York at Japan. Ano naman ang koneksyon? Kabilis maglakad ay. Bagay. Alas 7 pa lang. Totoo yan. Tayo talaga mabagal maglakad. Hindi. They go. They go. Lalo na sa umaga sa Tokyo. Sa subway, grabe. Pare-pareho paso. Naka-heels pa yun, saka nakabalat. Ralph Tibay gets chewed up by the defense. Here's Sanders and company. They have a chance for the last shot.
Eh, di alam ni Kitap yung memo. Tira na! Kinuha ulit. Pinasa kay Santiago. Malakas. May foul. Sabi ni Round Table, sorry ha. Huwag ka na humingi ng deliberate. Huwag ka na sportsman like. 28% from the free throw line are the Black Wolves. 12-7. Alam mo, may giggle factor na rin dito sa Black Wolves. In what way? Kita nila, walang gitna. Ah, okay. Parang takam na takam silang sumalaksakan. Oo, pero in doing so, hindi nila nakikita, may secondary offense pa sila. Wala pa tayong long shot mula nung kay Senator Ibarra. Matagal na. Natapos ba ang ating first quarter? Marangkada na ang samahang rat-ratan dito sa UNTV Cup. Sa Mauligao, pagdating ng second quarter. Yahoo! Okay? Kung atawa naman sila, so kailangan walay. Okay. Harold, ito ka, Harold. Regular tayo, okay? Set screen, labas, down screen, wala, ito. Laro tayo sa loob dahil mismatch tayo sa loob. Itakbo natin yung open. Defense natin, 12 ha? 12 defense. Defense 12, close out. Janelle Cornell coming in for the Black Wolves. Okay, Rina, meron ka na naman kausap na malaking tao dyan. Yes, that's right. Kasama nga natin ngayon si Coach Bennett Palad ng NHA Builders. Coach Bennett Palad, no? Medyo smaller lineup yung ginamit nyo dito at slow start ang NHA Builders. Naka-apekto ba dito dahil wala nga itong si Mercado, si Piescan, tsaka si Sarmiento para sa laro nyo for the day? Kasi medyo hulugoy kami sa height, hindi namin makaya sa team play. So, kailangan namin bilisan yung bola. Medyo na-out-rebounded kami, kaya kailangan bilisan na lang namin yung bola. Where are these three players po? Si Mercado, si Piescan, tsaka si Sarmiento. Nasaan po sila for the day? Dalawa kasi hindi pinayagan ng boss, yung isa nasa province. Ano yung reminders nyo sa kanila going into this ball game to be able to stop the confidence of the Black Wolves? Actually, sabi ko lang sa kanila na wag sila mag-overconfident and focus on the game. Kung ano yung pinractice namin, yun lang ang gagawin namin. During the APEC week, kayo po ba ay nakapag-ensayo? Yun nga masakit, hindi eh. Kasi government office kami, sarado yung government. So, wala kaming practice. Ayan, maraming salamat po and good luck for today's ball game, Coach Benny Palad. 7, Coach Ronnie? Nahalata mo si Rina, parang principal na eskwelahan. Sa akin, diba, parang tinatanong yung lahat ng taong wala. Ibang read ko na ngayon, Seb. Ano? Parang pang-debate na sa halalan eh. Bakit wala yung tatlong Bakit wala yung tatlong kandidato nila? Minsan push it eh. Iba na eh. Iba na magtanong ano? Oo. Pero bakit wala rito? Oo. Wala na ba? Oo. Tuloy mo, may medyas ka sa Pasko. Oo. Medyas. Round, tibay. So, ano ang tamang ginawa ng MMD? Ginamit yung advantage nila sa height. Sumabay naman sila sa bilis ng NHA naman. Nakita ko hindi nila tamang nagawa. Hindi nila na-shoot yung mga free throws sila. Yun lang. Pangalawa, masyado sila nagmamadali. Minsan, wala silang advantage sa maagang tira, pero ina-atake pa rin nila. Tsaka sabi mo nga na dulo ng first quarter, parang natatakam sila. Natatakam na sila talaga. Pero ito, magandang pasa to. Ang gusto ko kay Sanders, never talaga naging ball hog yan, ha? Baka nung mga umpisa. Kasi siya lang talaga yun eh. Pero ito, nasanay na siya sa mga kakampi niya. Okay na siya. Si Cardelo, wala nang dibdib, wala na rin siya, Sabi sa'yo, laro tayo. Before the game. Taas natin mag-siomay. Yan, di pa natutuloy yan, ha? Cardel! Okay, nag-swimming sa ilalim. Natawa si Janet dyan sa kalokohan niya. Sanay na sanay si Jan dyan sa mga ganyang bali todo sa ere. Ano yan eh, parang nung araw, di ba? Yun ay, yung ngayon, Lasal din naglaro yan eh. Parang si Joseph Yo, yan, may mili siya. Uupo sa ere, tapos mamimili kung saan pupunta. Tama. Ang galing sa under niya. Dukot, ano? Paborito mong tira yan, di ba? Under? Oo. Lagi sinatamaan, under lang. Sustes, yan na.
Tira 3. Pumasok. 7 na. For Los Testica. At tumigit na sila ng 2. Si Junior, naka-3 na. Yun. Ayan na si Lego. Kita mo yung improvement ng mga players ng Black Wolves. Ano? Dati mawawala talaga yung bola. Dati mabilis lang, kangkarot lang. At saka hindi ganun yung cut. May direksyon na talaga maglaro. Dati sabay-sabay sila nagkakat eh. Nice run. Ladya! Ayaw lang manatili sa loob ng bola. Sa loob ng ring. May foul. Na-frustrate si Ladya eh. Kanya na yung tire. Si Ladya, pag tinignan mo yung tabas, akala mo sa MMDA naglalaro eh, no, sir? Di ba, no? Manipis, na matangkad, na mabilis, tumakbo. Saka ano rin yan, rat-rat rin yan. DJ Villanueva. Monzon. Wala. Monzon. Why? Monzon with a Kisay move. Oh, di ba? Nagsisisigaw. Nagpapapalag parang isdang nahuli sa ilalim. Hacha-cha, hacha-cha. 3 of 9, 33%. MMDA from the line. Marquez has played well, Seb, para sa White. Alam mo, masarap biruin, pero masarap panoorin. Alam mo siguro ito ng bata. Ito, hindi po mo permis sa bahay. Ito lagi nasa kali. Larang ako yan. Ha? Ganun ka ba? Oo, maski sira na ang tsinelas, nasa labas. No, pinasusundo ka ng mga kapatid mo, nasa labas ka. Ganun. Nasa labas din sila eh. Okay. Kakain na! Mamaya na! Ano ba naman yung pingot ni Mami? Okay lang. Yun ba? Yun ba yan? Kayo talaga? Doon na kayo tumira sa basketball court. na naman ang mga damit ko. Tumira na kayo doon sa basketball court. Let's test ka. Ayaw nito. Eh, sarap ng taguan. Sarap ng barilan. Sarap ng patintero. Shato. Sumpet. Turumpo. Tex. Batbatan ng sigay. Tex. Pero iba po spelling ha. T-E-K-S. Sarap ng Jolens. Kung ano uso eh, no? Ano yung basketball permanente? Ay, pag umulan, sarap paglaro sa kanal. Ng ano? Bangka-bangkaan. Di ba, popsicle stick, drawingan mo. Malas mo lang, pag yung bangka mo, dumiretso sa inboard na. Patay ka. Iyak ka, luha. Yun ang susunod na UNTV tournament. Larong Pinoy. Sabi nga ng anak ko, tears. Sabi ko, anak, saan pag-aaral? Tears. Nice na. In the meantime, Santiago. Dagdag allowance. Patay. Tears kay tata. Split by Santiago. It's currently 26-20 affair. Hindi na basta-basta itong team ng NHA talaga. Hindi na. Caso Valdez did the play correctly but did not see Santiago. Namintis lang. Masyado malalim. Ganda ng read ng passing lane ni Santiago. Sakto yung pasa. Alam niyang pupunta rin yung pasa eh. 6:37 to go. Ganda ng game management ni Coach Bennett eh. Dinidikit-dikitan lang nila eh. Parang feeling niya, maubusan din yan. Ladya. At papasok din yung tira natin. Being a shooter himself as well, alam niya yan. Villanueva. Ayaw over the back. Coach Bennett para dahil hindi ordinary yung shooter. Yan ay katapat ni Alan Kaydik nung siya'y naglalaro sa UAP. Ang una si Pedro Harencio kontra Alan Kaydik and then eventually Bennett pala. Correct. Dead shot yan. Ang tikapasa si Boise Samar. Kay Alan Kaydik. Alan Kaydik. At taga-rebound. Si G. Si Jericho Diniera. Si Banyares. Magandang team yun. Los Testica, nice shuffle. Here is T-Boy offline on the 3. Tatsagay ni Coach Bennett yan. Basta makatira sila na maayos. Dalawa ng magandang looks eh, no? Samantala, bagsak si Santos sa sahig. Nagkaroon ng foul. Tingnan natin kung kanino yung bibigay. They give it to... Did I read it right? Valdez, eh? Okay. Parang nadaanan ng pison si Santos doon. Nayupi. Ito si Santos. Sabi niya, preparasyon niya bawat laro. Kain lang. Hindi ko nakikita. Si Sunny. Sunny, player ni Coach Bennett. Ay pasok.
ako dyan eh. Guardia niya. Oo. Yung mabilis din, ano? Oo, may laro din yan. May tira sa labas din yan. Lustastica tries to dribble away from trouble. Here's Waldemar. Lustastica open. Yes, why not? Antonio Lustastica creating earlier for Waldemar Tibay. And then Waldemar Tibay made it hard to defend. Dribble kick. Dribble penetrate. Extra pass. Lustastica. 10 puntos na. And the NHA comes within 4. Here's Monzon, who has a shot from the 3-point zone. Here comes Tibay. Tibay rushing. Tibay gathers. It's a pass up to Lustastica. Tries to create. Changes hands. No connection. Shot clock at 14. They want to go to Lustastica. Why not? Too sharp. It was a good closeout by John Cardel. Foul si Cardel. We're gonna use a timeout by the MMDA Black Wolves. They are still up by 4 at the 4:42 mark. We will have a 14-second shot clock at the 4:42 mark of the second quarter. It's been a relatively low-scoring, despite the low-scoring quarter or first half, despite the number of attempts. In the meantime, they want to go into this corner. Yes! And Tibay brings them within a point. Alam mo, Seb, mas marami pang tira dito ang NHA. At nakakabahala yan given the fact that ang lalaki di hamak ng MMDA kumpara dito sa Builders, and that's how well Coach Bennett has mapped out the game plan. And again, a turnover para dito sa Black Wolves. Bakit mababa ang scoring, Seb? Depensahan eh. Akala nila titira na si Sanders kanina. So, na 3 seconds, he opted to pass to Santiago. In the meantime, Lustastica and company. Now Valdez provides the shield. Wide open 3! Nice screen by Valdez. Simple two-man game. Ball screen by Valdez for Lustastica, who is right now 3 of 7. And they're now in the lead. Oo nga. Anong biggest lead? Mga 7? MMDA, palagay ko 7. Wide open shot. Follow up to tie it. No. Battle for the loose ball. Santiago separation. Sabi ni Ralph Tibay, tinulak daw yung teammate niya. Got away with the push there. Sabi ni Waldemar Tibay, just play on. Ano pa magagawa, no? Naitulak na eh. Hindi nakita. In the meantime, ito nakita. Ito, bawi call na to. 3:19 to go. First half to play. Our first winner in this second round was the BFP, winning against the Senate earlier today. Lustastica shot up and out, rebound in the hands of the MMDA with Santiago. Cardel gathers, familiar move, not this time around, and a foul. Excellent defense by Valdez, but Jepoy Sanders was not to be denied. Si Santiago ba nakapag-PBA? Hindi. Pero mukhang nakapag-PBL. Yan definite. Si Sanders nag-Hinebra, no? Yes. Si Janadel umikot din yan, ano? Oo, matagal naglaro sa PBA yan. Nakapag Santa Lucia rin yan. Shell ko yata naging teammate si John John. Shell, baka ba? Si Escobar, matagal mo rin teammate. Oo, sa Shell. So kasabay mo si Paras? Oo, correct. Ano nakain mo rin? Wala. Ngayon na kumain si Benji, Seba. Talaga? Illusion pala yun. Sobrang hina. Does not apply to Escobar. Sobrang lakas. Santiago! Oh! Bakbakan sa ere. Follow up. No! Valdez standing his ground. That shot counts. 13
Team fouls. May tatawag dito sa kupunan ng NHA all the way doon sa first quarter. Bakit ko pinupunto yan? It is because sa dami ng fouls na itatawag, natural, magkakaproblema kayo sa foul situation. Yeah. Tatlo na si Valdez. Tatlo na rin. Itong si Palad. Dalawa si Tibay. Dalawa si Feliciano. If the pace goes on for them in terms of fouling, uubo sila. Waldemar Tibay, drawn out by Palad. Sunny. Ayan na si Sunny. Na hinahanap mo kanina pa ay nasa floor na. Yan ang buhok. Lustesica, borderline traveling. Yung gumapang pataas yung tira niya. Gragasin, who was a starter, fires. Too strong. Rebound, Santos. Lumamang na kanina ang NHA pero hindi nagtagal, ha? Yung mga baskets dito ng MMDA set galing sa loob. Which is the right thing to do. Medyo nanggigigil ang NHA, ha? Oo. Pero bilis talaga ang kanilang puhunan. At yung nagngangalang Lustestica. Pag hindi tumatama si Lustestica at hindi nakakatahi sa loob si Waldemar Tibay, saan ka pa kukuha ng puntos para sa NHA? In the meantime, Santos revisits the free throw line. Ito naman, tapos nito Santos, palaruin mo sa PNP o kaya sa AFP. Sakto. Di ba? Parang sir, yes sir din eh. Ano yun, no? Si Roger Araneta, pareho sila ng badbayro ni Roger Araneta. No? 10 of 20 from the line. Napakababa. 50%, ano? A little bigger lead for the Black Wolves. Bumalik yung, I think, their biggest lead, ano? 1:47 to go. Hindi na nakascore ang NHA mula nung lumamang sila. 29-28 kanina yan. Tama. 8-0 run, pinakawalan ng Black Wolves. And nearly all of those baskets coming from point-blank range. Galing kay Santiago, galing kay Santos. At Santos meron ng kabuang 8 puntos. Boy, this is really small ball. This is small ball now for NHA. Yan na nga, todo na yan. 3 players accounting for 24 points para sa MMDA. 10 Sanders, 8 Santos, 6 for Santiago. That's not a good foul to give. Penalty ba? Oo nga. Because it's a dead ball situation, di ba? That's nothing. Except to your Wolves. Talking about MMDA, they have to shoot better from the line. Nagmamadali, kiti-kiti, no? Countdown. Oh, di mo? Usay Pomreno. Yako, babawi din sa tuhod yan. Sama naman ang sinabi ko na yun. Tatanda ka rin. Sosa, got it! Fresh off the bench. Mga orig ng MMDA, yan ha? Oo. Uy. Sanders. Dinukot. Lots of time. Ragasin. Kapos. Edria. Hindi matanganan. Waldemar Tibay. Sunny collects the miss. Parang walang shot clock, sir. Alam mo, patayin nyo na lang yung shot clock. Na may epekto eh. Seven on the shot clock. Ladia. Yes! Ang hirap ng pasa, mas mahirap yung pagsalo. At di hamak, saksakan ng hirap yung basket na yun ni Ladia. Yung pihit, ano? Hirap nun. Sanders nasungkit sa likod. Muntik makakuha completely. And there will be 2 seconds between game clock and shot clock. Sosa shot, no. Sanders recovers. 10-footer. Galing.
Sukat na sukat ni Jepoy. Ladja, sabi niya, haha, ayoko. Tayo ko kaya ng konti. Almost. Did not go for a layup. Went for the home run. Instead, that shot will not fall for them, down by 7 at the turn of the half. Itong NHA Builders. And a game that we could very well describe as fast and faster has now ended, and it is in its first half break. 40-33 is the count. Let's send it to Ryan. And that concludes the first half ng hardcourt face-off ng NHA Builders kontra MMDA Black Wolves. At dito po sa advocacy ng UNTV Cup, bawat team ay nagsisikap na maabot ang mas mataas na ranking sa liga para sa mas malaking tulong na maibibigay sa kanilang napiling charity. At para sa MMDA Black Wolves, inspirasyon nila sa bawat game ang mga kabataang may cerebral palsy sa pamamagitan ng Philippine Cerebral Palsy Incorporated. Kilalanin natin ang beneficiary nito ng MMDA Black Wolves. Panoorin natin. Since its creation in 1956, ang Philippine Cerebral Palsy Incorporated na unang nakilala bilang ELKS o Cerebral Palsy Project Incorporated ay tumutulong na sa pagbibigay ng therapy sa mga kabataang may cerebral palsy. Ang therapy services na available sa PCPI ay physical, occupational, and speech therapy. Bukod dito, nag-o-offer din kami ng medical and dental services. At bilang kapalit ng special education needs ay pre-vocational training naman. Being chosen as beneficiary of MMDA Black Wolves team sa Season 4 ng UNTV Cup, mas ma-extend pa ng PCPI ang kanilang pagtulong sa mga maraming pasyente ng cerebral palsy. Maraming salamat sa MMDA. Matagal na kami tinutulungan ng MMDA at ako'y natutuwa at nagulat nga nung kami ang napili. Siyempre pa, suportado naman din namin ang kanilang paglaban dito sa basketball games nga na ito. Maraming salamat kay Kuya Daniel Rason sa konsepto ng pagsagawa nito mga palaro kasama ang mga public servants na maglalaban-laban sa basketball. Maraming salamat at sana'y lumago pa ang mga panlarong ganito para sa mga batang katulad ng mga inaalagaan namin. Kaya naman sa pagsabak nila ngayong Season 4, asahan na mas pinalakas na puwersa ng MMDA Black Wolves dahil sa dala-dala nilang inspirasyong makapagbigay ng tulong sa mga kabataang may cerebral palsy sa Philippine Cerebral Palsy Incorporated sa pamamagitan na nag-iisang liga ng mga public servants, ang UNTV Cup. Kaya naman dito sa UNTV Cup, mas maraming mga nangangailangan ng naaabutan ng tulong sa pamamagitan ng pakikiisa ng mga kupunang kasama natin sa liga. At ang unique advocacy na ito at ng UNTV Cup ay konsepto pa rin po ng ating Kuya Mr. Public Service Kuya Daniel Razon. At samantala, magbe-break muna tayo. Huwag po kayong alis. Magbabalik po ang UNTV Cup. Welcome back sa pagpapatuloy ng second round eliminations ng UNTV Cup Season 4. And at this point, nakabalik na po sa hardcourt ang mga teams na magbabanggaan for the remaining half of our second game. The hardcourt showdown between the NHA Builders and the MMDA Black Wolves. Back to you, 7, Coach Ronnie. Mag-uumpisa po ang ating second half. Ang score natin ay 40-33. Si Bennett Palad, nakikialam pa rito eh. Hindi, ang laki ng problema niya. Actually, takbuhan pa laro to kasi may nakakasabay sa kanila. Relax na relax si Coach Bennett Palad bagamat wala ang tatlo sa kanyang mga key players. Of course, ako yung Mercado. Mercado yung kanyang pinaka-pamato sa frontline, nasa probinsya. So talagang napakaliliit nila. But the way they have played in the first half, hindi sila nagbigay ng masyadong malaking alagwa. And as a result, tanging 7 puntos sa kanilang tangkang buburahin dito sa second half. And I felt that maski na dehado sila sa laki
Smart yung kanila naging game plan. Nakalamang na nga sila eh. Lumamang pa sila, oo. Kaso hindi na, sabi mo nga, 8 Na-foul natin trouble run. lang talaga. Kaya kailangan maglabas. So suma total, maghahabol-habol yung mga fouls na yan sa dulo, no? Oo, kaya kailangan mag-ingat din sila. Pero at least they are still in the game, down by only 7 as we approach the opening of the third quarter. Ikaw na magpakilala doon sa... Sige na. Aling Rina, ikaw na muli. Manong Seth and Manong Ronnie. Nag-umpisa na naman, nag-umpisa na naman. Ayan, went with the halftime huddle of the NHA Builders and it's all about being optimistic para nga sa kanilang kupunan. At sabi nga sa kanila, frustration will always be part of that game but the mind should be stronger than all these emotions. They need to practice patience para sa larong ito. Other things for them, they also need proper spacing on the court para hindi sila nagkukumpulan under the net, which is pretty evident dun sa kanilang first quarter game, no? In addition to that, kailangan din nila ng communication para sa larong ito. Play as a team at huwag sila magkanya-kanya and to focus harder, especially on their shooting. Yun kasi yung pinaka-importante na kulang din sa kanilang kupunan. 7, Coach Ronnie. Ganito ang gawin natin sa pamasko natin, Kirina. Iyong kanan, aking kaliwa. Tapos magkaiba. Sige. Salamin? Na may salamin? Yung medyas nga. Okay. Ako yung kaliwa, ikaw yung kanan. Tapos 1 taon bago natin ibigay yung totoong kapares. Sa deal. Di ba? Laking buwisit sa atin ng babae. Huwag nga kayong asar, sabi niya. Buwisit. Tibay! Ladya! Ay, lumabas lang eh. Ayan, sumablay na kanina yan bago matapos ang first up ay. Eh si Ladya, no? Si Jeffrey Sanders ang gusto niyang bantayan sa araw na ito eh. Turnaround shot ni Santos, lumabas. Ito si Luz Testigal, lamang sila sa numero 4 against 3. Makakakapitalize. Ganda ng tira ni Tibay. Yan yung game plan talaga ni Coach Bennett. Umatake habang maaga. Paramihin yung possession count para may laban sila. Oo, kasi kundi sa rebound talo sila eh. No? Sabi nga niya eh. Samantala ito, possession count na sinasabi mo, naka-obtain ng isang possession. Tinapon ng MMDA ang bola. 5 ang lamang ng Black Wolves. Todo yun ah. Oo nga. Tibay, shakes left, goes right, gathers! Ayaw kay Ralph. Rebound, nasungkit ni Ralph. Ninakaw ni Harold. Fouled si Ralph. Wala na siya magagawa rin. Nasilbatuhan eh. Adrian will come in for Cyril Santiago. Bringing down their ceiling a bit. So sino sa sentro? Si Sanders. Nag-match up sila rito sir. Namamrobliman sila sa pilis. Yan ang feeling nila. Pero lamang ang MMDA sa control eh. Yung may turn ni Santos na yan. .8:19. Third quarter action. We are in our second round of our tournament. Wherein the top teams, ilan yung umakyat? 1, 2, 3, 4, 5. 4 teams moved up. At naiiwan yung 2 sa bawat grupo. Yan later on, magkaka-enjoy yan ng ano yan. Ang tawag dun? Yung twice to beat, yung mga advantage. So ang hindi lang tumawid, GSIS, DOJ, House of Representatives, at saka ang Ombudsman. Ang Ombudsman lang ang team na walang tinalo sa lahat ng 4 na kupunan na hindi na nag-proceed sa next round. Si Santos, ang dami free throw ngayong araw na to. Kasi talagang hindi nagbibigay ng libreng tira sana itong NHA. Kaya lang ang collateral niyan, Seb, meron ba silang sapat na dami ng tao na matitira yun, pagdating sa dulo? Yan ang magandang tanong. Yan ang mamatyaga natin. 43-35 ang ating bilang. 7:42 ang nalalabing oras dito sa ikatlong yugto. Luz Testigal naghahanap. Binigay kay Ladya. Tibay nagpakawala. Ayaw. Rebound. Nasungkit. Hook shot. Ayaw. Hirap kalaban ng NHA, no? Oo eh. Rat-rat. Huli. Volleyball spike. Nagtagyam. Kita mo, Seb?
Maliliit sila pero hindi larong maliit eh. Agresibo at saka sobrang ganado. Iba lang naman nagsasabi kung ano yung tunay na height nila, di mo? Sasalaksak, Ladja, Lustes, titinira. Akala nila titira na si Tibay. Tama. Kung titignan mo itong lineup ng NHA Builders, walang totoong sentro dyan. Oh, wala. Kaya nag-match up na ang Martirez Brothers para hindi sila maiwanan sa bilis. Sanders. PJ, good shake. Did not want an open look. Wanted a tougher shot. Villanueva sa larong ito. 4 points. He has not played all that much here today. Oo nga, hindi nag-start. He started off with Gragasid actually. And Harold Monzon. Ladja scoops it up. 6-4 Ladja. 3 of 9. Si Sanders ang paborito niya, no? Naiwanan siya. Huli! Nahuli ni Ladja. Kaya niya sa bilis. Pareho lang naman daw gupit nila eh. Bakit ba? Di ba? Mas mahaba pa nga buhok ni Jepoy. Oo nga. Yung kay Ladja yata, skinhead. Kay Jepoy, uno. Okay. May code pala yan. Yung sa Clippers, eh. Okay. Malay ko. Baso! Small ball all the way. Tibay nakasilip ng bintanang bukas. Para mga batang pinakawalan para maglaro. Inatako. Parang sem break na nila. Haba ng sem break niya. Tagal dumating. Tagal, no? Kasi sa swak sa Pasko eh. So, pagbalik ng second semester, January na. Hoy, 3-point play completed. Paano yan, Seth? Paano yan? Finals ba o midterms yan? Ito, finals na ito. Finals na ito. Sa anak ko kasi midterms eh. Hindi, kasi trimester sila. Into the side, Monzon. Oh! They needed that. Laking bagay. Alahoy na tira halos eh. Wala, hindi masok. Sabit sa ilan, si Tibay ang foul. Si Ralph. Kung si Ralph Tibay ang foul, tatlo. Apat na yan, sir. Apat. Kaya siya nagtatago eh. Yan yung sinasabi natin. Hindi papalitan ni Bennett, ha? Iniwanan. Kaya yan na si Ladja. Alam niya. Monzon. Hindi maka 2 in a row. Ito na si Ladja. Lalabas na nga niya si Ralph Tibay na 4 na kamo ang foul. Oo, si Ladja meron namang isa pa lang. 3 na yung nasa foul trouble dito sa NHA. 3 si Valdez. 4 ang magkapatid na Tibay. Si Palad yung isa. Penetration, Feliciano. No. Si Feliciano kailangan bumomba rito. Oh, nicely done. Galing yung Ladja magbasa ng atake, ha? Wala si Nuyana, no, sir? GSIS. GSIS. Pwede rin sa NHA maglaro, eh, no? Si Nuyana, nagka-problema no last game. Maling uniforme yung nadala. Pinagbawalan ni Commissioner Atoy ko. There's Bennett Pallet, bottom of your screen, issuing quickly his instructions without burning a timeout, of course. Talagang, lalo na sa amateur, no? Kino-conserve mo hanggang dulo. Kailangan. Saka hindi ka maka-timeout sa takbo ng laro, eh. Ako gusto ko sa amateur na hindi pa rin ang player nakakatawag ng timeout. Hirap nga lang sa coach. Dahil? Hindi ka maka-timeout eh. Hindi, kasi kulang. Well, unang-una, isang kailangan mo, hindi makatawag ng timeout yung players. Kailangan let's say naipit sa inbound, ano? Correct. Yun lang, yun lang. Hindi, maski yung ano, Seb, yung hindi mo na gusto yung takbo eh, pero walang dead ball. Puro hoy sa ilalim, ha? Ang lakas ng katawan nitong si Waldemar Tibay. Hindi pa raw sila nakapag-practice niyan, ha? Waldemar!
Offensive foul si Panigan. Kumagat siya sa pamumuyo ni Tibay. Ginatay niya yung dribble niya, Seb, at walang call a friend doon. Maaga na niyang pinatay yung dribble niya, di ba? Gragasin comes in for Panigan. 4-point affair with 4:18 to go in the third. And the last game for the day is another big one. It's the AFP against Malacanang. Two free throws ito, Seb. Ito na. We will take that slow stroll to the other side. We have a timeout. And we'll use it. Santiago will shoot a pair of free throws. We're in the penalty situation against the, in fact, both teams. Ano ha? Ito yan. At free throw shooting time na naman sa ating dalawang kupunan. 11 of 24 ang MMDA. 5 of 5 ang NHA. Tibay across the midcourt line. Lajas spots inside. Tagyam. No. Valdez. Ay, nagulat na libre siya masyado. Almost an 8-second violation, sir. Monson. No look pass. Alam mo nung bata-bata ito si Monson, palagay kong magikero maglaro ito eh. Diba yung kung saan nanggagaling yung tira? Parang si Rudy Soriano, ha? Hagis. Kunwari, pataas na si reverse ano, sa kabila. Libre. Sanders. Hindi talaga pwedeng wala sa loob si Jeffoy Sanders. 51-44 ang ating bilang. Lustestica, masyadong quiet nito third quarter. Ano ha? Halos hindi nakakuha ng bola. Ladja, kalabit! Pokol, huli ni Tibay. Bilis tumakbo. Oo, sobra. Lustestica, libre. Ayan, mag-iingay na po. 12 out of the 15 points, of the 18 points rather. Lustestica galing sa 3 ball. Cardell. Nice crossover. Free throws muli. And we will shoot a pair of free throws as Clemente reports back in, pulling out Tagyam. 7 steals for the Builders. At yan ang dahilan kung bakit mas marami pa silang possession kumpara sa team na di hamak mas matangkad sa kanila. 15 more attempts. Sa baba kinukuha yung bola, hindi sa taas. Ano? Oo, dinadaan sa sipag. So, we are in a 3-point game. 51-48, 2.5 minutes remaining. Tibay trying to harass Gragasin. Lobs it up, kisses the glass. That is the right thing to do. Attack the basket para sa MMDA. Lustestica thought about it, changes direction. Changes direction again. You have to keep an eye on Lustestica. Bente na yan, ha? Sa open courts. Dahil doon talaga siya namamayagpag. Saka yung
kumpiyansa niya sa kahit anong angulo. Kaya niya ilipat kung saan yung bola. Bihira sa player yun. Ganda ng handle eh. Kasi kuminsan may mga player, dito lang ako sa spot na to. Dito lang ako. Pero siya pwede siyang any direction. And Ralph Tibay, 4 fouls and all, comes in for Waldemar. Jeffrey Sanders pockets the first. And takes care of the second to make it 55-50. You're watching the UNTV Cup here on UNTV. Sam Sarmenta, Ronnie Magsanop, and Rina Villamor. We are in the second round of our tournament where the top teams after the first round have moved forward. 2 teams have been left out of the cold. And Valdez has been a contributor. Wicker to the basketball. Extra possession. Down by only 3. Shot will not bite. Lustestica and company battle for it. Lustestica lobs it to Clemente. Dish to Lavia. Kinaliwa. Kailan siya kay Sanders eh. Para nakatingin siya sa salamin eh. Mas malaki lang nga yung isa. Ragasin. Edria. Nakatikit na naman ang NHA, ha? Tuwing magko-close out ang quarter, meron silang bulusok. Konti ang rotation pero walang kapaguran. Clemente with his 3rd foul. So these are things that will pile up towards the home stretch. And the free throws now being missed by the MMDA. That's why it's so important para sa Black Wolves na umatake sila. 13 out of 28, huh? Ubusin ng ubusin. But they have to make their free throws. Yeah, indeed. 13 of 29 now. Nice dish, but it's on the ground. Tibay, good night na. Kapatid yun. Tama, siya yun. Si Ralph ito, good night na to. Nag-gamble na maaga si Bennett Paladin. At lalong namipis ang substitution pattern ni Coach Bennett Palad. Aga masyado na wala yung Ralph. Anyway, it's a 3-point game. Edria. Ito, alala ko ito, ginawa natin ng feature ito eh. Ito, traffic guy talaga ito eh. Tsaka sa gitna ng intersection yan eh. Huli ka. Bit-bit! Ayaw. Tagyam. Lustestica begging for it. Changes direction. Huli. Si Gragasin. Here free throws for Antonio Lustestica. Ito ang kailangan ng Black Wolves talaga. Si Villanueva, no? Walang nagdadala sa kanila. Walang direksyon. Walang ano eh. Walang rhythm eh. Parang out of control, ano? Hindi nila makangkarat basta itong NHA dahil sabi ko nga kanina, para sila nakatingin sa salamin. Oo. Parang may anino sila. Final 22 seconds. Jonadel Cardez slows it down. Sanders directing operations. No look to the corner. John Cardell, nowhere to go. Forward on the shot clock. Ooh, may curl yung pasa. Parang football corner kick. Wala. And the 3rd quarter is officially over. So still anybody's ball game at this point. Huh? And once again, the Builders have put themselves in a very good situation. Although tatlo ang kanilang pagkakabaon, still not a bad place to be in right now laban dito sa kupunan ng Black Wolves.
Balik ko tayo dito sa Liga ng Public Servants ang UNTV Cup. Ngayon, 4th season na. Tayo po ay nasa 4th quarter ng bakbakan ng National Housing Administration laban sa Metro Manila Development Authority. Nakataya rito, pwestuhan. Dalawang team ang tatanggalin pagkatapos ng balasang ito, ha? Tapos papasok tayo sa quarterfinals, tapos semifinals, tapos finals na, tapos na yung taon. Ronnie Magsano. Huwag naman masyadong mabilis. Abot tayo ng February. Yeah. Abot tayo ng February. Kasama pa rin tayo. Sana. February, may battle for third pa. Lalaro ka ulit doon. Hindi na. Before the game. Basta yun ang collateral. Sige. 58-53, sige. Ito, para manalo, anong kailangan gawin ng NHA? Tama yung ginagawa nila, Seb. Atake ng atake, depensa ng depensa, matigit sa lahat. Hinahanap nila si Luz Testica. Sa MMDA, nagkakanya-kanya. At nagmamadali. Walang direksyon tayong makita. Although lamang pa rin sila ng tatlo. Luz Testica now with 23. Now, if the MMDA wants to win this ball game, what is something they have to work on here in the fourth? Itong MMDA, Seb? Yeah. Execution and transition defense. Because guys like Ladja are beginning to burn them. Ladja na with 8. Parang hindi sila makapaniwala na hanggang ngayon hindi nila maiwan itong NHA. Paano? Kasi bilis nila. Wala silang size. Hindi nila malamangan. In the meantime, there's an open shot. Tentative. Ball will stay on that side of the floor. Andrea drops out and Monzon hustles back to the floor. Inbound by Clemente, who is with Ladja, Tibay, Tagyam, who almost had that shot, and Luz Testica. Here's Cyril Santiago. Tagyam went for a home run. Instead, they give up. That leak out para kay Santiago. Turn around. He's a scoring machine. He's a scoring machine. Touch that basketball, Sir. Because he makes good decisions, does not force his shots, and has kept his team in the game for nearly the entire contest. 23 for Antonio Luz Testica Jr. Parang pangalan na abogado eh. Junior. Yan nga. Junior. Foul si Monzon, offensive foul. And again, a good stop. Toughness sa kanilang half-court defense. Ang naging bala ng NHA all game long. At maski naghahabol sila at maski nakuha nila yung kalamangan ng bahagya kanina, makikita mo, tsinatsaga nila. Unot ang noon ni Waldemar Tibay, Seb. Mahirap kalaban pag dikit ang kanyang mga kilay. Ang bakbakan ito ay 1 point affair. Kicking. Good stop. Ganda ng pagkaka-slap ni Villanueva. Sorry, sabi ni Tibay sa kanyang bangko. Libre. Lakas Ladja. Minsan, ganyan lang. Itapik mo lang, no? Luz Testica. Binalasa si Monzon. Iniwanan sila. Lahat! It may look simple, but it's his ability to break the defense down. Not just with his accuracy, pero yung handle niya sa bola. Sir, if you people out there watch itong si Steph Curry, kung paano niya gamitin yung kanyang ball handling skills to create scoring looks, dun siya naiiba kumpara sa mga ibang scorers. Katulad na yung pinamamalas ni Luz Testica. Matakot ka kay Curry pag bumaba yung dribble. Hindi pagtaas eh. May mga player, di ba? Ibabagsak ng malaki bago kumalapit eh. Yung pag bumaba yung dribble tapos itataas. Pasok, ringless. Ito na, lamang na naman ang NHA, 62-60. Biggest lead na nila ito sa second half. Muntik masundot yun. Monzon, inabot, nagkagulo sa loob. Masikip, may traffic. Ito Luz Testica, 3-on-3 basketball. No low pass. Yes! And Tibay
Boy at the firing end tries to pick the pocket of Villanueva. Now, the worst you can do here is to fall into a trap here. Gotta play under control if you're the MMDA. Nice shot. Ooh, a foul. Could be Lustestica. Pangalawa ni Lustestica. Ang nipis ng rotation ni Coach Bennett Palad. Malipis talaga. Ganda ng game management. Kasi nakakuha siya ng kahit paano kay Valdez sa araw na to. Saka para makapahinga yung iba, pero Valdez has played his best game of this conference so far. Huwag natin madali. First option muna natin kay Tonton. 4 pa rin. 1-4 ganito. Tonton, dito ka manggaling. 1-4 Okay? Pagpasa kay Tonton, yung nandito, umangat. Ito, imbis na kumat ka rito, pumunta ka lang dito. Tapos ito, aakyat doon. Okay? Diyan ka, rebound. Sa'yo ngayon nung Sa'yo ngayon yung Sanders. Sabayan mo lang. What a time for the NHA to have a lead. It's not safe, but it's better to be leading at the 6:39 mark than not. Kanina pa nila chinatsaga talaga ito. And for the first time, they are not yet over the limit ng maaga. Pero meron ng 4 na personal fouls o 3. Si Valdez at itong si Clemente. Oo. Lustestica to Ladia. Clemente's downstairs. There's Uy. Foul away from play. Saving, bailing out Ladia, who was in trouble. Mas matalino yung laro dito ng Builders 7. Pero they cannot count out the Black Wolves dahil mas kompleto nga sila. A very wet portion is being cleaned up there. Mahirap na. Lustestica is open. Shot clock coming down to 14. Nice release. Just didn't get it on that trip. Shepherd Sanders has to take over para dito sa Black Wolves. Susani. Tatlo sa NHA. And with still 6:10 to go, Could work against them. True. Feliciano's in. Yo lang ni Coach Bennett yung mga players. Eighth on the shot clock. We have a corner pass. Long one. No. Rebound contested. Valdez unable to get better position. Sanders trying to wiggle open. Gets it to go. May foul pass. 24 Sanders. At maski konti lang ang tira niya, Seb, he has gotten maximum efficiency because of his superior accuracy. Sundot dito, sundot doon hanggang sa sumabit. And in a range that he's comfortable with, sabi mo nga. 4 straight points for the Black Shirts. Tabla. Oo. Feliciano. Downstairs, Valdez. Yung judgment niya of distance of man and go and basket, hirapan. It's the best that they have. Yeah, right now. Sanders, it kisses the glass, or the iron, sorry. And Lustestica says, akin na nga yan. 2 players on him. Somebody's free. Feliciano deep under the sea. Creates. It will drop in. Yan, tamang perspective before he even touch that basketball. Alam niya kung nasan yung rim.
Back to a 2-point lead. PJ to the corner. Sanders with 10 in the shot clock. Good drive. Will go visit the free throw line. Fourth team foul of the Builders. Third one for Lustestica. Foul number 21, Antonio Lustestica is third personal. Walking Martiva coming in for Muhammad Alizani. Michael Lagab for Mark Lopez. 2 free throws for Jeffrey Sanders. Bennett Pala trying to explain to Lustestica the basic principles of flight, otherwise known as airspace. Oh, Sanders ties it up. Mukhang siya ang masakit sa ulo ng NHA, ano? Siya talaga dapat mag-take over para sa Black Wolves. Into the corner, Lustestica drives. Scooped it up, no. Feliciano jumping up and down. Tibay grabs it away. Got it! Sa sandaling napahinga si Waldemar Tibay. Yung kalamangan, nakuha sa kanila. Pero sa kanyang pagbabalik, kinuha niya muli para sa Builders. Clock is down to 4:15. Sanders zigzagging. Last shot, no connection. Gets his own miss. Taking over when they needed him most. Lustestica in the bind. Tibay. We're trying to get it over safely in time. Here's Ladja. And Lad, mukhang si Tagyam yun ang foul. May pabawang pansiko si Tagyam. Oh. Black Wolves now have 4 team fouls. Here's Tagyam. Valdez will scoot back in. Ooh, in but out. Baka crucial yun, ha? Sakit yun. Oo. Ito si Sanders. Feliciano on him. He'll take on anybody they assign him today because he has the edge. He'll shoot. No. Tagyam picks it up. Tatlong timeouts pa. Oh, tatlong timeouts pa si Coach Bennett. Isa na lang para sa MMDA. Ladja wide open. Yes! Hirap kalaban. Kasi may confidence na tumira pa sa labas, ano? Iba talaga nagagawa ng mga nananalong teams, eh, no? Tsaka yung dati, rat-rat lang ang asset nila. Ngayon, may tira pa sa labas. Monzon, Lobo-Lobo, airball! Ito si Tibay, 100-meter dash. Sa kanto pumunta, Feliciano, bingo! Back to the biggest lead of this contest. Di maka-timeout sila Coach Martires dahil isa na lang nga natitirang ceasefire para sa kanila. And coming down to 2:36. Pang-apat na yan na Lustestica. Sama-sama na sila lahat. Sa Feliciano yata matatawagan. Pang-apat na rin niya. Ito, 8 teams na tayo dito sa round na to. Ang mawawala, moving into the next round, will be teams that finish in the 7th and the 8th position. So, a-advance na yung 6, ano? Tapos magka-quarterfinals. Yung top 2 teams na draw ng bye, then they will have a twice to beat. 3, 4, 5, 6. Babakbakan. May twice to beat advantage at team 3 and 4. So either mahaba yung schedule o maiksi. Depende. Yes. Jumper! Ayaw! Rebound!
Last 2 minutes, anybody's ball game. BJ sees daylight. No. Santiago was fouled downstairs. And will shoot free throws. Yan ang kaibahan pag si Santiago nasa loob. Meron kang baon offensive rebounds at least pag nandoon siya. May kamay din ito. Ganda ng backspin, ano? Although dito sa larong ito, 4 of 9 lang siya. Has not really attempted. Di sila makatira siya, di sila maka-execute ang maayos. Siya, tabla uli. 72 all. Atake. Valdez is fouled. They missed 2 free throws earlier. Valdez has to finish better than that. Tinatanong ni Bennett bakit nawala yung isang timeout niya. Hindi niya ginamit eh. Diba? Mawawala yun eh. Tingin ko sobra talaga yung naiwan, sir. Pwede. Sakit yan. Ilang free throw na itong namintis nila? No, malalaki, no? 4. NHA, 8 of 14. Yung kay Tagyap, 2 kanina ngayon yung Pero Valdez. bigat itong MMDA, sir. 18 na sablay. Si Valdez, 0 of 2. Sanders. DJ. Muntik masundot. May foul. Hindi maitiis. Hindi matiis. Look at the reaction ng Coach Bennett pala. Wala na sanang pupuntahan. Alam mo sa player na mahilig sumundot, laki ng tingin nila sa bola eh. No? Present. Di ba? Kaya di ba yung i-steal ka ng yung pasang malamya? Para kay slow mo. Present. Sige, mag-video check kayo. Mag-take kami na short break. Sige, anybody's ball game. Based on the video review, it is really the MMDA's ball. Maliwanag, maliwanag. Oo naman. Clear as day. Inbound. DJ. Nasundot sa likod. Tagyang needs a friend. Here's Tibay. Lustestica. Bunso trying to keep in step. Lustestica. No. Ang ganda ng ball pick ni Valdez, ano? Walang makalaban eh. Para kang babangga sa pader eh. Sanders turns. Yes! Bigat. Ang version ni Jeffoy Sanders. Timeout taken. We'll try to listen in. Marvin, Mel, Tagyam, Tonton, dito ka. Ricky. Okay? Pag pinasa dito, lalabas ka lang. Pag hindi, pag dito mo pinasa, Mel, atake tayo. Ha? Tagyam, nandito ka. Tick down ka lang, tapos kuha ka ron. Ha? Ingatan mo yung 3 seconds. Ha? Pag wala, labas ka kagad para makadiskarte sila. Timeout over. MMDA has the slight lead with less than a minute to go.
Ladia the recipient. Anything can happen here. But the way this has been fought so fiercely, ha? Totoo yan. Maski tatlo na abante ng Black Wolves. Hindi safe yan. Lamang kanina at 74-70. Oh, yes, sir! Kasasabi lang, no? Sakto. Panoorin. Ronnie, take us through this. Binitawan nila. Lustestica found daylight, and that was all he needed to once again hit another dagger of a 3. We're tied once again at 75 all. Let's listen to the MMBA. These are the two UNTV teams that everybody loves to watch, but everybody else hates to play. Agree. Diba? Ayaw mo makalaot, diba? Nanonood yung mga taga-Malacanang at saka AFP doon sa side. Tagal nung laro eh. But ito, important possession. Could be for the win here. Pero babalik ang bola sa kabila. I'm attacking early. Oh, para makabalik pa na isa eh, di ba? Tutuan eh, no? Huli ka! Sanders! Knocking! Yes! And why not? Why not Sanders, di ba? That's just a very good reaction time for Jepoy Sanders. Walang frustration, nadapa, nakapasa. Tingnan mo yung pulot. And then, excellent velvet touch from mid-range. Makinig tayo kay Bennett Palet. Mel! Dito ka, Mel. Martin. Tonton, dito ka na. Takyam. Ricky, dito ka. Okay? Labas, di ba? Nandito. Pag kay Mel mo, alis ka agad tayo. Tonton, umanap ka ng spot up. Marvin, cut ka pa baba. Takyam, dito ka lang sa gitna. Ganito yan. 14 seconds. It's either 2 or 3 tayo. Walang problema. Ha? Pag kaya nyo i-tres, i-tres. Pag hindi, 2. As much as possible, 2. Pag sablay, foul. Oo. Coach Bennett Palet making sure that his options are communicated well enough because they still have a lot of time left in this game clock. 14.1. Shot clock already off. Inbound. We are out of timeouts. Ladia. Tibay and Lustestica getting into prime shooting position. And there's a foul. Free throws. 2 free throws coming up for Lustestica. 6 of 7 so far for 85%. Wala nang timeout. Nanakaw ng timeout ng mga coaches dito. First foul on Jeffrey Sanders. 2 free throws for Lustestica. Umihit, sumabit. Oh my goodness. What a time to miss. 31 big points. Has missed only once from the line. Rat Brigade of the MMDA. Speedsters all. No more timeouts. That'll count. 1 point affair. They should foul. Yes, they should. Tama ginawa ni Jepoy. At tama rin ang ginawa ni Santiago. Kinuha na ni Jepoy yung bola. Siya natitira ng free throws. Ano man ang mangyari dito, babalik pa ang bola rito sa Builders. Here's the first. And if
the energy gets this will be a rush to the other end. Yes, either for a 2 or a 3, depending on the rebound first. Saka depende sa mangyayari sa final free throw ni Jeff. It's a 2-point game. .5 seconds. Here's Tibay. Tibay, dribbling problem, and ran out of time. That hurts. Nag-cramp siya, Seb. Tignan mo. And Bennett Palan and the coaches meet at center. Boy, what a game. One of our best ever. Would have gone either way. The Builders had their chances. Even had a 4-point lead late in this contest. But eventually, there was one guy who took over for Black Wolves when they needed him the most. Jeffrey Sanders exploding for 32 points to win his duel laban dito kay Destica. Ryan? Alright, thank you, Seb. And Coach Ronnie, congratulations sa MMDA Black Wolves for winning the game. And we have here our best player of the game, of course, Jeff, the Shadow Sanders. Jeff, gaano kasarap sa yung panalo nito? Hindi man ganun kasi yung kalaban namin, halos kumbaga sa amin, mismatch sila talaga eh. Ang problema lang yung play, hindi namin ma-execute ng maganda. Pero, masaya kami. Mahaba dito ang naging pahinga ninyo. Anong mga paghahanda ang ginawa nyo coming into the second round? Practice hard lang kami parati. Tulong-tulong, usap parati sa yung resistensya namin. Parang effort, madagdagan yung resistensya. Sige, Jeff, batiin mo na lahat ng gusto mong batiin. Ang fans, of course, ng MMDA Black Wolf. Binabati ko yung misis ko sa Isabela. Hi, babe. Tsaka yung mga kapatid sa Imelda, mga katandaan doon. Nasa Diyos. Okay, maraming salamat, Jeff, the Shadow Sanders, for winning the game, MMDA Black Wolves. At tatawagin natin, of course, ang Deputy Commissioner ng UNTV Cup Season 4. Kasama natin si Com Ed Cordero. Com, tatanungin lang po namin, ano po ang magiging changes dito sa second round, sa pagpasok ng second round ng UNTV Cup Season 4? The second round we will be featuring the top players of Group A and Group B. So they will play across, ito na yung parang crossover, just once. So Group A will play Group B just once and Group B will play A just once. Alright. And Cobb, siyempre, ano po ang sasabihin niyo po sa mga mahal niyo sa buhay dahil nagdiribang po kayo ng kaarawan? Happy birthday! Cobb, dali. Okay. Tuloy mo na. One. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. To me. Anong message? Yun! Message, come. Well, ayoko nang kumpitin yung age ko eh. Pero actually gusto kong batiin yung yung kaloob ng Diyos sa akin. Yung asawa ko kasi anniversary namin 26, November 26. Siyempre, anong gusto mong sabihin sa UNTV Cup family mo? And sa mga, of course, na kasama mo rin dito? Well, yung UNTV Cup, naging parte na rin ng buhay ko rin eh. Dahil parang ilang birthday na rin ito celebrate ko rito. Pero ngayon lang yata ako medyo nabigla. Dati na-anticipate ko pa eh. Ngayon na medyo nabigla ako. Salamat sa UNTV sa suporta na binibigay nyo tsaka sa mga birthday cakes. Maraming salamat, Comment. And once again, happy birthday sa iyo. At yan po, again, congratulations, MMDA. Samantala, we'll now take for a short break sa aming pagbabalik. Abangan ang matinding bakbakan ng Powerhouse team sa Malacanang Patriots against the AFP Cavaliers. Huwag po kayong alis. Magbabalik po ang UNTV Cup. Happy birthday, Comment.